Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Siya nga pala ha, maraming thank you kay Ma'am Monet ha, sa pamasko at pabagong taon. Maraming salamat po na marami. At ingat po kayo dyan ha. At kung nahihirapan ka maghanap sa ating video o wala kang notification, madali lang po yan. Search nyo lang po sa YouTube si Kuya Goods at lalabas na po yan. O eto, mayroon silang banat ha. Ipang tatapat kay BP Sara, walang iba kundi si Virus. Kakayanin mo kaya? Mananalo ka kaya kay BP Sara? Yan ang mga balita ngayon. At trending pa rin ang usapin patungkol kay Congressman Libiste at the Junior binira ni Manong Ted. Alamin natin kung ano yung usapan ngayon. New Year na New Year, ito ang agad tinatrabaho ni Senator Risa Sabi Ontiveros. sa inyo Ayon kay Senator Risa, nalalapit na umano ang posibleng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at dapat umanong maging handa ang mga Pilipino sa mga susunod na mangyayari. Gate ng Senador, mahalagang manatiling mulat at mapagmatsyag ang publiko sa proseso upang matiyak ang pananagutan at pagsunod sa batas. Ngunit sa pahayag na ito ni Senator Risa Ontiveros, nagbigay ng opinyon ang GMA writer na si Mrs. Seth Doctolero. Dear Sen Risa, dahil pinahayag mong interesado kang tumakbong presidente sa 2028, hindi ka dapat nag-gloat sa impeachment ni Inday para di mukhang masyado kang atat manalo dahil mawawala na ang malakas na puwersa. Pwede namang bumoto ka ng yes sa impeachment minus the press release na impeach mo ang matinding balakid sa ambisyon mo, di ba? Bad taste konting delikadesa. Kung gaano ka katahimik sa flood control issue, kasi bakit? Dahil may insertions ka raw Totoo ba? Dapat mas tahimik ka dito at hayaan na lang na yung kaalyado mong congressman ng UWI, I forgot his name, pero Yan. UWI siya lagi, ang magsasalita ng magsasalita at bumira kay Inday hanggang lalo siyang ngumuwi. Pero ikaw, dapat shh at huwag pabida. Kasi tatakbo kang presidente, di ba? Di magandang optics na dinaan mo sa dayang political move ang pagtalo kay Inday. Ayaw ng mga Pilipino ng ganyan. Ganun yon. Kakaganyan mo, feeling mo lilipat sa iyo ang boto ng tao? Hindi. Loka. At sa usaping hindi nababahala si BBM sa pagbagsak ng kanyang trust at approval ratings. Mayroong sagot at banat ang kilalang abogada na sa Attorney Trixie Cruz Angeles. Ano yon? It is not flat control, Mr. President. Ikaw naman, halata yung spin nyo It's a lot of things. It's your refusal to take a drug test. Yeah, I know the trolls are going to come after me on this one. Pero yung totoo, bakit ayaw mo? Forget the I won't dignify that statement. Di yan bumenta noon. Di yan bebenta ngayon. Buti na. Sabi ng ate mo, nag-DDRUG ka noon. Nag-DDRUG ka pa rin ba ngayon? Malamang. Di ba we have the right to know? Di ba dapat alam ng mga sundalo natin na posibleng impaired yung judgment ng Commander-in-Chief? It's your weak leadership. Namayagpag ang pinsan mo kasi. Di mo siya makontrol. Ayaw mo pala yung impeachment ni Vice President Sara. Pero di mo napigilan si Martin Romualdez na i-attempt ituloy. Ano nangyari? Tinabla kayo ng Supreme Court? Sinong napahiya? Di ba kayo? And this cost you serious pogi points with the voters? In powers na nga kayo. Ang daming perang naliligaw sa bulsa ng mga kaalyado mo sa Kongreso pero di pa rin ninyo napabagsak si VP Inday. It's your refusal to deal with the problems of the country. Mahalang presyo ng pagkain. Your trolls are laughing at the problem of hunger. And you're just sitting there thinking your kadiwa has already solved everything. May kadiwa pa nga ba? Papinabayaan nyo ng Wala tuluyan na. ng problema. Alam na nga by this time na ang dahilan ng mataas na presyo ng pagkain
ay yung kinokolekta ng kamag-anak mo sa mga importers. Ang laki ng to. So ipinapasa lang ng importers sa mga consumers yung cost. And chances mahal ang pagkain dahil napakagahaman ng kapamilya mo. Ang gutom nila ay directly dahil hindi mo kayang pigilan ng kanilang greed. There's more, actually. A lot more. Pero wala talagang tatalo sa ginawa mo sa amin noong March 11, 2025. You sent our beloved Tate Digong to the Hague, ignoring the repercussions on our sovereignty, ignoring the basic principles of justice. And for what? Dahil takot kayong mawala ng power by 2028, it's going to happen anyway. Huwag kami, sir. We have endured too much for too long para maniwala pa sa inyo ngayon. Huwag nyo nang ispin yung dahilan for your unpopularity. Tanggapin nyo na lang na di ka na makakaulit. Ikaw, Wala nang ulit talaga. Negative na talaga. Kahit sa kanilang mga kamag-anak o sino man yung in-endorso niya, walang nakakatalo dito kay BP Sara. Etong ang babae, si Virus, nangangarap. Oy, sa kangkungan pupulutin ang boto. at ang iyong buong angkan. At sa video clip na ito, dito mapapatunayan na mayroon talagang korupsyon sa loob ng Kongreso. Bawat mga kongresista, mabuti na lamang at nag-ingay si Congressman Leandro Leviste. Panoorin natin ang buong video. Meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. At baka yung iba, mas mataas, baka yung iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus na nagkataon ay halos kasabay ng approval ng budget. Noong Oktubre din, dagdagan ko po, may 1.5 million pesos na ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget. At buwan-buwan, meron pong mahigit kumulang 1 million pesos per member. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Times 318, ito po ay mahigit 6 billion pesos. Ang MOOE budget ay itinaas ng 7.8 billion pesos. Kaya in some ways po, maaari nating sabihin na ang itinaas ng Kongreso para sa sarili ay napupunta balik sa mga nag-decide na itaas ang sariling budget. Yan. Swapang, di ba? Ang tatakaw nila. Yung camera na yan, dapat yan, abolish na yan. Wala namang maganda nagagawa. Diba? Dito tayo mapasok. Buti pa dito, talagang binoljak, ni Manong Ted. Sino? Marcos Jr. Itong pinaka-leader ng ating bansa, ito problemado. Diba? With all due respect, kasi po talagang kapag hindi ho nagbago ang lahat ng ito, walang pagbabago mangyayari sa bayan na ito. Of course, sa ating mga sarili, magbago po tayo. Ay oo naman. Pero ang dito po, follow the leader. Ang unang dapat magbago, yung ating Pangulo ng Pilipinas. Kayo ang unang magbago. Actually, sorry po, kung ano po yung puno, ay wala pong duda. Siya rin po ang bunga. Again, sabi ko nga kanina, ang pinagmumulan kasi ng lahat ng problema natin dito, politika di ba? Ngayon po, make or break year sa kanya. Yes. At yan po mga kapatid ay manganganak ng manganganak. Yung sinasabi po ng mga problema o problemahin natin dito sa mga pamilya dahil ni Aldo. Ang pinakamasakit pa sa mga pangyayaring ito na habang ikay naghahayag ng iyong damdamin, saloobin, sentimiento at hinaing sa gobyerno, ang turing sa iyo ay isa ka lamang nasa ibaba. Yan. Mukhang back to work na ulit si Happy Pretty B. Saktong-sakto yung pagkinig niya dito sa storya ni Aldo Fabi. Salamat po sa inyong lahat. Yung nga din po kaninang ating pinanggagalingan po ng ating kwento, di po ba? Yung sabi po ng akin na kaugnayan kahapon na isa pong very happy anonymous kanya. Lamang problema, Ted, sa bayan natin na ito, yung klase ng, yung mga leader natin ngayon, nandidiyan na po sila. Pero alam po naman din po natin, ang kinasadlakan ng ibang mga leader ng bayan na ito. Itong pinaka-leader ng ating bansa, ito problemado. Si Pangulong Marcos Jr. Actually, sorry po,
Again, sabi ko nga kanina, ang pinagmumulan kasi ng lahat ng problema natin dito, politika eh, di ba? Ngayon Yes. po, make or break year sa kanya. Yes. At yan po mga kapatid ay manganganak ng manganganak. Yung sinasabi po mga problema, problemahin natin dito ho sa mga pamilya, gaya ni Aldo. Ito ho yun eh. So sabi nga, paano natin mababago ang bayan na ito? Dapat nagsisimula sa mga leader. Tama. Yung pong susunod na mga leader, ito ho ang pinaka-importante. Otherwise, pareho po at pareho na lang ito. Di ba, girl? So, yung karakter ng mga bata, yun pong itinuturo sa mga bata. Yung bata, yung kanya pong purpose at yung kanya pong contentment, yung kanyang values. Kasi nga mahirap kung yung pong bata lagi nagmamadali at ang gusto kaagad ay magkaroon ng gadget. Tama. Hindi ba? O yung bata po na ang gusto kaagad ay magmaneho po ng magarang Sasakyan. kotse. Correct. Hindi ba? Kasi nga yan ang kanya napapanood, yan ang nakikita niya at wala pong gumagabay sa kanya. Yan po ang sinasabi po na pinakamalaking problema sa bayan na ito. Opo, ito pong values, yung pong pag-uugali ng ating pong mga kababayan at itong mga susunod na henerasyon. Kasi kung ating aasahan ay ang mga kamag-anak pa rin, mawalang galang na, hindi ho naman lahat ha. Kung itong mga dinastiyang ito, sila-sila pa rin, kung ano po yung puno, wala pong duda. Siya rin po ang bunga. Sino yan? Girl, Happy New Year. Happy New Year pa rin po sa ating mga kapatid. Sorry po. Pero tama naman lahat ng mga Nagluha-luha ako nasabi kay mo. Aldo. Tama, kasi isipin mo na lang kung maayos ang healthcare dito. Hindi po problemahin ng mag-asawang ito yung pagpapagamot po Tsaka yung, para sa kanilang tsaka yung anak. therapy para sa Mm-mm. mga tulad po nitong kanyang anak na bunso. Oo. Kung may mga therapy po na may aalok, Na libre ha? opo, ang Oo. gobyerno, ang estado, sa mga hindi ho naman kaya talaga magbayad na dahil hirapan. At marami pong ganun. Maraming ganun. Alam mo, tama yung sinasabi niya kanina. Iniisip kasi nung iba pag nasa call center ka, malaki yung sweldo mo. Pero ilang taon na ba na ganun, nakapako sa ganun yung sweldo nito mga nasa call center? Di naman nagbabago din. So, iyan po ang isa sa mga patunay na marami pong naghihirap ng mga middle income earners. Kasama po dun si Aldo. Sabay na sila nagtatrabahong mag-asawa ha, pero hirap pa rin po sa pagtaguyo dito sa kanilang pamilya. Ay, gusto mo bang... Pero yun na nga eh, sinasabi niya yun sa tax niya eh. Naalala ko yung sinasabi niya, oo, may ganun before. May ganun before, pag may anak ka, may bawas yung tax mo. Hindi ko na maalala kung kailan nawala yun. Diba? Kung kailan nangyari na wala, na pagka meron kang dependent, wala ka ng bawas sa tax. Kaya nirereklamo niya kanina tapos na nakawin lang nila. Makikita niya yung payslip niya, yung laki ng binawas na tax, mapupunta lang saan? Sa flood control, sa bulsa nila. Sige, so bago po natin po gawin itong ating susunod pong panayam at ang ating pong ilang pang magagandang balita this morning, hatid po ng ating Happy Anonymous sa ating Happy Hour. Ito, Kita nyo? Talagang gigil na gigil ang taong bayan. For example na lang si Aldo. Diba? So, tama nga naman. Dumating nga naman yung mga punto na nagkaroon ng ganong, ano ba tawag doon? Ganong rules, no? Na pag meron kang dependent, less ang tax mo o wala ka ng tax. Bakit nga naman nagbalik ulit muli? Para nakawin, ano? Eto. Kong Libiste, sinagot ang paratang sa kanya, sabi ko nga sa inyo trending pa rin si Kong Libiste. At nababaligtad na, siya pa ngayon ng balak ma-ethics ha. Opo, napag-uusapan po yung inyo pong pag Mr. Speaker kahapon, narinig ko rin kaso parang nasagap lang sa ibang mic yata yun ng isang init po ninyo, magsasalita sana kayo doon pero hindi kayo pinagbigyan. Sa Senado po, mahaba din yung kanilang deliberasyon. Napigyan pa nga yung na chance yung ibang mga senador na makapagsalita. Yung nanay mo nga, nabigyan ng chance na makapagsalita with reservation siya sa pagkanyang pag-approve.
at yung iba pa mga senador. Pero bakit doon nang sa Kamara po napakabilis? Akala ko nga mga rapper yung napakabilis at dire-diretso at narinig ko po yung inyo pong boses. Kaso hindi po kayo pinagbigyan. Meron po bang paliwanag? Alam ba nila na magpe-privilege speech kayo? Kasi nabanggit nyo po yun sa post nyo rin po kahapon ng madaling araw. Actually, sir, baka may dalawang dahilan. Isa ay wala ding quorum sa House. At kung walang quorum, pwedeng ma-adjourn yung session. Kaya para hindi ma-adjourn yung session pero hindi din pilitin ang iba na pumasok, minadali na lang nila ang session. At pangalawa, sinabi ko nga na may dalawa akong gustong talakayin. Ang isa, yung 8 billion peso insertion ng isang proponent na pwede ko din ibahagi ngayon. At yung isa naman po, ang 18.58 billion MOOE fund na parang sekretong pondo ng mga congressman. Ang, if I may, unang topic na ito ay ipinahayag na rin ng iba sa media na may 8 billion na nakapangalan kay ES, tapos dinagdagan ko, kasama din doon si SAP, tapos sa isang report nakalagay din na itong dalawa ay nasa ilalim ng OP. Agoy. Gusto ko pong linawin na ang nakasulat sa file at nakita ko rin ito sa kopya ng file ng iba ay OP parenthesis ES/SAP close parenthesis. Pero the way that that's written po, ang proponent ay si OP. Kung sino man po si OP, hindi ko po alam. Pero ang hihiling ko po ay maging subject ito ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at ng House Public Accounts Committee dahil napaka-importante naman po na malaman natin sino yung nagpapapondo ng bilyong-bilyong pisong mga proyekto sa DPWH. Isang Kilala na yan. Oo. Diba, binanggit na yan ni Saldico. Nabanggit na yan kung sino yung mga bigatin tao dyan. Ang problema lang, may cover up kasi. Imbis na natutumbok na, wala pa rin talagang napapanagot. January 2 na ho, ang bilis ng panahon. January 2 na. Dito, anong balita dito? Si Kong Libiste naman ang target ng Kamara na parusahan. Yan. May pananagutan nga daw ba si Congressman Liviste dahil sa kanyang pagkakakuha ng mga files na may kaugnayan sa malawakang nakawan sa flood control mula kay Yusek Cabral. Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Happy New Year po muna sa inyong lahat. Hindi nga po sana muna ako gagawa ng video at alam kong busy pa tayong lahat, kapapalit lamang ng taon at marami pa tayong ginagawa. Pero pagbukas ko kanina ng Facebook, nakita ko na naman itong mukha nitong si Congressman Ridon. At ngayon naman ang tinatarget nila ay si Congressman Liviste, nasasampahan daw sa Ethics Committee ng isa pang reklamo at tila ang kanilang gagawin kay Congressman Liviste ay kagaya ng ginawa nila kay Congressman Kiko Barzaga. Well, inaasahan na natin yan. Pero tignan natin mabuti at busisiin natin ang kanilang mga argumento. Bakit nila sasampahan ng reklamo sa Ethics Committee si Congressman Liviste? Sinasabi nila may pananagutan daw si Congressman Liviste sa kanyang pagkakakuha ng mga dokumento kay Yusek Cabral. Busisiin natin mabuti ang batas tungkol dito. Sa ilalim ng Konstitusyon, sa 1987 Constitution, Article 3, Section 7, sinasabi po dito na ang tao, ang lahat ng mamamayan ng Pilipinas ay may karapatan na magkaroon ng access sa official records ng ang government transactions. At yan po ay basic na karapatan. Kasama po yan sa Bill of Rights, yung mga fundamental rights ng isang mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Si Congressman Liviste ay hindi lang basta mamamayan, siya ay isa pang nakaupong congressman. At yung kanyang access to records therefore must be respected both as a congressman and both also as a citizen of the Republic. Ngayon, nung panahon ni Rodrigo Duterte ay nag-issue siya ng Executive Number 2 na kung saan ang lahat ng mga opisina sa tanggapan ng Pangulo, yung nagpasa siya ng FOI Executive Order na dapat ang lahat, yung FOI is Freedom of Information,
na kautusan sa lahat ng ahensya ng executive department, hindi kasama ang hudikatura at ang kongreso dahil hindi yan saklaw ng kanyang authority. Pero inutusan niya ang lahat ng mga ahensya ng kanyang mga departamento na magsagawa o gumawa ng sarili nilang mga FOI portal para po magkaroon ng easy access ang mga tao sa mga dokumento at makakapagpadala sila ng mga request para dito. At dito naman po sa parte ni Congressman Marsaga, ay hindi naman niya na kailangan, I don't know kung nagawa siya ng request, pero kung nagawa man po siya ng request, hindi naman po ito kailangan sapagkat siya po ay sinasabi niya, nagkaroon siya ng diretsong komunikasyon kay Secretary Vince Dizon at dito ay napag-usapan nila yung pagbibigay sa kanya ng mga kopya ng mga dokumento na kanyang hinihingi. And therefore, dahil iyan ay nasa kanya naman na at iyan ay yung request ay ang utos ay nanggaling mismo sa sekretaryo ng Department of Public Works and Highways, he was within his rights to go to Yusek Cabral to ask for the documents. And these are all public records. Hindi ito covered ng Data Privacy Act, because the Data Privacy Act only considers yung mga dokumento na pribado when it pertains to the personal data of the person, kahit na siya ay government employee. Pero kung ito ay may kaugnayan sa kanyang official act, sa kanyang mga transaksyon na pinasok, mga kontrata, hindi po ito covered ng Data Privacy Act. And therefore, it must be revealed or released to the people. As a matter of fact, under the Code of Ethical Standards for Government Employees, Republic Act number 6713, dapat ang mga government employees ay kumikilos doon sa mga requests within a period of 15 days from the date of the request. Dito sa nangyari kay Congressman Barzaga, hindi naman niya na kailangan mag-request because apparently meron sila exchange of emails ni Secretary Vince Dizon at ito ay sinabi niya na readily available naman itong mga dokumento na to. Ngayon, ang question dyan ay nagkakaroon ng pagtanggi itong si Vince Dizon, pero ang sinasabi niya ngayon, parang pinilit daw yung pagkakakuha ng files kay Secretary kay Yusek Cabral. Here's the problem of Ridon, of Congressman Ridon, and si Secretary Vince Dizon. Kung si Yusek Cabral ang pinilit, sino ang magrereklamo na siya ay pinilit? Tama. Gayong sinasabi nyo na patay na si Yusek Cabral. Was gonna file a complaint in behalf of Yusek Cabral. Sino po? Ikaw, Congressman Ridon? Ikaw, Yusek Vince Dizon? Ikaw na hindi inagawa ng papel? Sino sa inyo ang magsasampa ng reklamo? Well, from the beginning, alam naman na natin itong Ethics Committee ng House of Representatives has nothing to do with ethics at all. Kasi kung ethics ang susundan nila dito, dapat wala na silang lahat dyan. Tama. I mean, recently lang, lumabas itong katotohanan na siniwalat din ni Congressman Leviste na ang mga congressman ay tumanggap ng tigda 2 milyon na regalo daw mula sa House of Representatives. Pero itong si Congressman Puno, tinatanggi niya, hindi daw ito regalo. Ito daw po ay kasama sa mga requirements nila para sa Christmas party, mga Christmas bonus. Nakita nyo si Swansig, dinideny niya yan. Pero si Puno, kita niyo umamin. Di meron. Ayaw niyo pa umamin Diba? Yan po, si Puno, umamin. Kasama raw sa ganire, Christmas party, o kung ano-ano pa. Si Swansig, todo deny, wala siyang alam. Agoy. Bibigay nila sa mga kapitan ng kanilang distrito. Goodness gracious. Obligasyon pa pala natin ngayon na magbigay sa mga congressman na ito ng pangpaparty nila
ng ipapamigay nila sa mga kapitan nila. Requirements daw ito for their Christmas requirements in this district. Kailan pa po naging requirement ng batas ang Christmas party? 2 milyong piso bawat isa sa inyo para sa inyong Christmas requirement. Samantalang kaming mga ordinaryong Pilipino, pinipilit yung kinukumbinsi na 500 piso ay sapat na sa amin para sa aming Noche Buena. Oh, come on. Asa ng ethics ninyo ngayon? Where is the ethics committee? Malinaw para sa mga taong bayan, Congressman Ridon, kung ano inyong ginagawa. This is not about accountability. This is about hiding the truth. This is about punishing those people who are doing good, kagaya ng ginawa ninyo kay Kiko Barsaga. Pero akala ninyo ay ganun katanga ang mga taong bayan na hindi naintindihan kung ano ang nangyayari. Matatalino na po ang mga tao ngayon. Gising na si Iskumbro. Hindi na kami papalakbak sa inyo sa lahat ng sinasabi nyo at ginagawa ninyo. Malinaw na ang ginagawa nito ng Ethics Committee has nothing to do with righteousness, has nothing to do with accountability. It is all something to do with politics. It has something to do with hiding the truth. Gusto niyong parusahan yung mga nagsasaliksik para wala nang sumubok pa uli na i-question kung anong ginagawa ninyo. Pero ang taong bayan, mulat na. At ang mga kilos nyo na yan, iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit yung rating ng ating Pangulo Sumadsad. na inyong pinuno Yung ay pinuno. bagsak na. Pangulo ng Negative 3 na nga. Pilipinas. At mukhang babagsak pa ng lalo. Tama. Sapagkat basang-basa na ng taong bayan kung ano ang ginagawa ninyo. Ang pinarurusahan ninyo, yung mga taong mga matutuwid. Ang nais ninyo na malagay sa alanganin at tanggalan ng katungkulan, alisin sa pwesto, ay yung mga taong nagiging sagabal sa patuloy na pagnanakaw Nakaw. sa ating pamahalaan. Sobrang kakapalan ng mukha ng ating Kongreso. No? Sa gitna ng lahat ng mga kaguluhan ito sa flood control, nagawa nyo pang magsingit pa uli. Nasaan ngayon na ng mga portions ng budget ninyo sa budget uli? Nasaan ngayon ang katinuan? Nasaan ngayon ang ethics? Hindi nyo na kami maloloko. Sapagkat kami, patuloy kami nagmamasid. Patuloy kaming nag-aaral. Kasi alam namin, mahirap makialam ang taong walang alam. Ito pa, may pasok natin. Kaya nila yan ginagawa. Sigurado, for sure, sa susunod na mga panahon, hindi na sila mananalo. Kaya todo sila sa pagnanakaw. Ngayon, yung kasinungalingan na binibitawan nila dyan, ang taong bayan, mulat sa katotohanan. May social media na ho. Napakasimple na lang mag-post. Napakasimple na lang na panoorin ang tama at mali. Marami ho ang nagbibigay na ng impormasyon. Kita nyo yung dating hindi nagagawa ng mga dokumento na ilabas, ngayon nagagawa na. Bakit? Andyan na ho ang social media. Mabilis na lang. Saka doon sa mga magnanakaw, galingan nyo. Para pagdating ng 2028, kayo naman ang litisin. Tanungin, ha? At yung mga nababalita ngayon, maibalik muli sa panahon ni pag-presidente na si BP Sara. Kayo naman ang questionin kung saan nyo ginamit at saan napunta yung mga pera na yan. Ang sarap magnakaw, ano? Libre magnakaw. Pag binabatikos kayo, ang ginagawa nyo lang, sasampahan nyo ng ethics complaint para hindi na makapagsalita. Hay, nako. Kamusta New Year nyo? Ako medyo, sumakit ng sikmura kaya hindi ako nagsasalita ngayon. Nagsusuka ho ako. Siguro tumaas yung acid ko. Kaya mamaya, papacheck up ako. Talagang subukan na ako 3 beses. Pasensya na ho kaya hindi ako masyado nag-reaction. Gusto ko lang bigyan kayo ng magandang mga reaction video. So ngayon nasusuka nga ako. Meron akong tubig dito. Tubig na may salt. So para kahit papano, pag duduwal ako, ayun parang mabalik yung natin, yung lakas. Ma'am Monet, salamat nga pala ha. At lagi kayong mag-iingat. At doon naman sa ating mga kababayan, nasa abroad, ibang bansa, o saan man kayo palig ng bansa, Happy New Year po sa inyong lahat at mag-iingat. At alam mo, makakabawi rin lahat ng mga nangyayaring ito. Ito yung sabi ko nga sa inyo, yung isang babae, si Virus, ay naghahanda na.
Oo, utusan niya kanyang mga alagad na magsama-sama at birahin si VP Sara. Alam niyo naman ang plano nila, mawala sa pwesto, mawala sa landas nila, hindi makatakbo sa 2028 at sila na ho ang mamayani para magnakaw sa kaban ng bayan. Nakakaawa ang Pilipinas. Pag ganyan lagi, aray ko, sakit ng likod ko, bakit ano nangyari sa akin? Sakit ng sikmura, sakit ng likod, nagsusuka. Sana mamaya makainom na. Nakainom na ako ng gamot pero hindi ko alam kung mapapacheck ako baka mamaya UTI. So hanggang sa muli pakilagi share. Bye-bye.